Dolphy ang ginamit sa test ng tumingin doktor. Inikot yung bond paper at pinaganon lang. At pinahinga siya dun sa bond paper at inamoy ng doktor. Wala raw siyang ganong mamoy. Ano sabi ng doktor na nakapirma dyan? Wala sila yung pang test talaga? Wala sila talagang pang test dahil wala pang ini-issue sa kanila. Pero saan kayo, bilang investigador, naamoy niyo ba siya? Parang may naamoy siyang medyo may amoy siya, kaya lang hindi natin matest. Higit naman ni Herrera, di siya nakainom. Pinanindigan din niyang nakagawa ang signal light niya, kaya siya dumiretso. Walang may gusto mangyaring ganung mga pangyayaring ganun. Pero hindi lang sila sumusunod sa tamang tawiran talaga. Pero parang nagutan mo na lang. Oo! Kasi nandun na yun eh. Hindi na natin kaya balikin. Pero magkaka-aggravating nga ito dahil nga may hit-and-run sila. May hit-and-run case dito dahil nga after the accident, iniwanan yung mga biktima. Naharap sa kaso of reckless imprudence resulting in homicide and driver. Labis ang pagkabigla at paglulos na ng mga kaanak ng bata sa kanyang sinabi. Malamutan niya lahat. Ang nangyari sa pamangkin ko, di ko biro-biro. Yung ginawa niya, nag-aaral pa po yun. Ian Cruz nakalerto. Pwede. Balikan po natin ang guro ng Comedy King na si Dolphy. Kabilang sa mga nagpapasalamat kay Dolphy, ang kanyang dating partner si Alma Moreno. Ang inaalala ngayon ni Alma ay ang pagtanggap ng anak nilang si Bando sa pagpanaw ng kanyang ama. Nakatutok si Chino Canto. Labis na pag-aalala ng aktres na si Dolphy sa kanilang anak na si Bandol. Kay Bandol daw niya nalaman na sumakabilang buhay ng hari ng komedya nang tawagan siya nito. Si Bandol pagbunso sa lalaki at panglaming-anim na anak ni Dolphy. Ang importante sa akin, nakamonitor ako kay Van. Siyempre, as nanay, di ba, ninenerves ako for Van kasi nakita ko kung gaano ka-close si Vando sa papa niya, kay Dolphy. And siyempre, inaalalaya ko yung anak ko. Kaya nung nasa ospital, sinasabi ko, tatagan niya yung loob niya. Si Bandol pag naging bunga ng mahigit 8 taong pagsasama ng aktres na si Dolphy. Unang nagkasama sa pelikula si Alma at Dolphy noong 1981 sa pelikulang Sister's Pet. Nagpahiwatig din ng lapit sa paghanga si Moreno kay Chacha Padilla. Dahil sa pinakahuling sandali ng Comedy King, kasama siya nito. Dilig na ko siya kay Sasha dahil hindi niya iniwanan talaga si Dolphy. Nandun siya sa tabi ni Dolphy talaga. Nagpahiwatig naman ang pagkadismaya si Moreno sa napakabagal na proseso ng paggawad ng National Artist Award para kay Dolphy. Para sa kanya, wala na raw silbi ang award, ngayong yumao na ang tatanggap nito. Ay, karapat-dapat lang dapat binigyan na si Dolphy nung pa. Diba? Dapat si Dolphy bigyan na nila nung paano pa. Huwag ngayon. Para si papagbinigyan mo ngayon. Lino Gaston nakatutok, 24 oras. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Sa punto ito, aalamin po natin na magiging lagay na panahon bukas mula sa ating resident meteorologist, ang ekspertong totoo. Walang iba kundi si Ginoong Nathaniel Cruz. Magtani magiging maulan ba bukas? Magtani? Mike, makakaranas pa rin ng mga pagulan na may pagkulog at pagdilat ang buong bansa. Dito kasi sa latest satellite animation, apektado pa rin ng mahinang hanging habagat itong Northern Luzon, habang ng Intertropical Convergence Zone naman ang magpapaulan dyan sa Mindanao. Kaya base sa datos ng Weather Central, magiging maulan dyan sa Lawag, kasama na itong Baguio Mike, hanggang dyan sa Cavite at Tagaytay, maging dyan sa Metro Manila, habang makakaranas naman ng isolated rain showers at thunderstorms ang buong Kabisayaan. Diyan naman sa Mindanao, magiging maulan din, pulo-pulong dagyang pagulan at pagkulog-pagkidlat, lalo na dito sa may General Santos, Mike. Okay, Magtani, bakit po parang ang init ngayong araw? Pati kahapon medyo mainit-init. Ano ba ito? Ibig sabihin ba nito hindi uulan sa Metro Manila, Magtani? Mike, posible pa rin umulan dito sa Metro Manila ngayong gabi, lalo na't maalinsangan ng panahon. Pansinin nyo, itong ating init factor ay yung alas 8 ng gabi, 28 degrees, pero yung ating init factor 32 degrees. Ibig sabihin yan ay mas mataas ito kaysa doon sa normal na init na 29 degrees Celsius lamang. At ibig sabihin pa niyan, mataas yung relative humidity o yung moisture content ng atmosphere, at ang maalinsangan na panahon ay pwedeng mag-contribute ng posibleng pagulan. Marami po
Taguig ng Metro Manila. Pangtani. Mike, sa mga pupunta sa burol ni Comedy King Dolphy sa Taguig bukas, ay pinapayuhan po kayong magdala ng payong para makasiguro sa lagay ng panahon. Kasi sa umaga, Mike, medyo mababa yung posibilidad ng pagulan. Ibig sabihin yan ay mataas o mainit ang panahon. Pero pagdating ng hapon, Andito na ako kami sa may Buendia. ay Mag-U-turn kami. ng pagulan, 18% pagdating ng tanghali at 74% pagdating Hello? ng gabi. Ah? Kaya mataas ang posibilidad ng ulan. Aha. Lalo na pagdating Ah, sige. ng gabi. Ano man ang panahon, pag ano man siguro, makibalik. Okay, sige Ate Reme, okay. Medyo matraffic ko ng konti lang. Pero andito na kami. Mayroon na. Kasi mag-U-turn na ako rito sa may Buendia. Alam ni Ate Reme yung number nitong phone ko. Naka-ready na raw yung pagkain ko eh. Estimate ng security ng The Heritage Park dito sa Taguig City, umabot raw sa mahigit 3,000 ang bilang ng fans na personal nga na pumunta rito para masilayan ang labi ng Comedy King na si Dolphy. Sa labas lang ng The Heritage Park, pinayagang pumarada ang sasakyang dala ni Josie Abreu at ilang kaanak. Lahat sila lumiban sa trabaho ngayon. Sumama ako sa pila ng mga fans na gustong makita ang idolo sa huling pagkakataon. Bandang 1:00 ng hapon ito, kaya di papahirapan sa pila. Ang tangi lang kalaban namin, ang matinding sikat ng araw. Payong lang, dala namin payong tsaka tubig. Kasi inisip namin pipila kami. Pero wala pang 5 minuto, nakita po na at ng grupo ni Josie ang Comedy King. Maaliwalas naman ang mukha ni Dolphy. Halos 5 segundo lang itinagal namin sa harap ng kabaong ng hari ng komedya. Parang nakulangan ako, gusto bang bumalik eh. Sobrang dami si tao. Sana maulit-ulit bukas. Maraming fans ang mula pa sa malalayong lugar at probinsya, gaya ng mag-asawang Raymond at Edgy Esmele na dumayo pa mula Cavite. Malaki kasing impact ni Pidol sa ating mga Pilipino. Siya yung nagbibigay ng saya ng ligaya sa bawat isa. Mula sa gate ng Memorial Park, may kalahating kilometro ang lalakarin ng fans para makarating sa burol ni Dolphy. Bandang 2:00 ng hapon ang dumagsa ng gusto ang fans ni Pidol. Di alintana ang init ng araw. Pumila sila, naghintay at suot ang Dolphy t-shirt. Ang apo naman ni Dolphy na si Roel Quizon, magiliw na kinakausap ang fans. Napapasaya po, sobrang saya po. Kakalimutan po namin yung mga problema po namin. Talagang masaya po. Kaya ngayon po, sana nasa maligayang paglalakbay na po siya. Kahit hirap maglakad dahil sa stroke, pinilit pa rin ni Edgar Guevarang sumilip sa buron. May kasama siyang opisina. Nilungkot ako kasi idol ko si Pidol. The reason why I came here. Iba't ibang memorabilia naman ang bitbit ng ilang fans. Si Manuel Cartagena Jr. may dalang portrait ni Dolphy. I made this since 1997. Tapos gusto ko talaga siyang makita nung araw pa, kaya lang walang oras kasi alam mo naman itong taong to, very busy, diba? Hindi mo siya mahagilap. Ang mga anak ni Dolphy na sina Eric at Effie Quizon mismo ang tumanggap ng portrait ay ginuhit ni Manuel. Somehow, this would ease the pain or kahit pa paano, may itsa na aming dalang photograph. Nagpapasalamat naman ang pamilya Quizon sa lahat ng mga nagpapaabot ng pakikiramay sa kanila. Maraming ang mga nag-iiwan ng rosaryo, token, mga ganyan, mga prayers, dasal. Maraming salamat kasi nakaka-move, no, na marami yung mga kababayan natin na gusto lang nila talaga maging bahagi. Na maski sa huling hantungan niya, gusto nila makasama yung dati ko. Mel, muling bubuksan ang burol ng Comedy King sa publiko bukas ng 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ulit ng hapon. Muna ang latest mula rito, balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Julio Segovia. Susunod, 3 kaso ng hand-foot-mouth disease iniimbestigahan ng DOH para tiyaking kung kaugnay ito ng kaparehong virus sa Cambodia. Nasambakay sa Maynila, nagkapasa-pasa nang pukpukin naman ng martilyo ng anak ng kanyang amo. Davao City Vice Mayor
53 patungo ng Santolan, pila pa rin po ang masakyan dyan. Ganun din yung pagsapit naman ng EDSA Quezon City mula Pituazon Underpass patungo ng Puyan ng Camias ground level. Babagal din po ng bahagya pag-atong pakababa ng Kamuning flyover patungo ng Puyan ng Nia Road at itong pagsapit ng North Avenue U-turn flat at mula naman Corregidor patungo ng Puyan ng Congressional ay tambak pa rin po ang mga sasakyan dyan sa area. Traffic na rin Para dito sa sa dekalidad global. at abot kayang mga gamot, punta na sa Generica Drugstore. Pwede ka pang manalo ng 5 Soke Mola 125 motorcycles sa Win a Ride a Raffle promo. Bumili ng 150 pesos worth ng Malapit na. generic medicine. Pagra-right na ho tayo dyan sa may Jollibee. Additional coupons at may chance ka pang manalo ng 200 worth of Pero loyalty banda rin pa home building sa siya. www.generica.com.ph para sa karagdagang Ito detalye. yung bagong St. Luke's eh. Pagtulungan ng Suzuki Philippines at Metopia. Promo until July 31, 2012 per DOH SDA permit number 0853 series of 2012. At mula pa sa traffic.com, ako po si Jan Catalan, proud to be Kapuso. Ang balitang walang halong biro ay inihatid sa inyo ng #1 extra strong beer, Red Horse Beer. Tama ka, drink responsibly. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Soldiers, the one with offense, defense, action. Enjoy a festival of big savings and exciting freebies at Toyota Fest. Dealer buyers get free 1-year comprehensive insurance. Innova buyers get an additional 10,000 peso discount. Save up to 30,000 pesos with a Toyota loyalty program and win up to 5,000 pesos worth of gas cards. All these on top of ongoing deals and Innova promos. Visit your nearest Toyota dealer and experience Toyota Fest. Promo runs from July 5 to 16 only. See flyers for details. For DTI NCR permit numbers 3890, 3892, 5612, 5870, and 5708, series of 2012. Here's Dr. Martin Fasco, pediatrician and noted public health specialist. As a doctor, I choose only the best medicines for my patients. At play, I choose Nature Spring. Nature Spring, purified and distilled drinking water. Now, in the sale of 10-liter bottle. My choice. Magsasakit ngayon ang kuryente is dahil ito sa patuloy na pagtaas ng bayad sa kuryente, tuloy iwas aircon ka. Ang gamot sa kuryente is ay Consura Kuryente Mid dahil Consura Aircon lang ang may energy savings bago ESP na nagbibigay ng savings up to 40% in electricity consumption na parang inverter. Basta i-plug lang ang electric fan sa ESP, iset ang timer at pagtigil ng aircon, bubukas ang electric fan na magpapanatili ng lamig. Mag-kuryente Mid na. That is why Consura is the better choice. Check nyo na rin kung ganado kumain ang anak ninyo ng hapunan. Magtiki-tiki, tulong papalakas kumain para lakas resistensya. No approved therapeutic claim. This is Danny Buendia. Hindi nagbibiro itong Red Horse. Ang hindi. Di tulad ng ordinaryong kainuman, ito ang walang halong biro. Puro, kaya masarap. At di gumuguhit. Tatalsik ka sa sarap nito. Red Horse, di ordinaryong mapalamig lang. Tama ka. This is Flavico. Red Horse, ang #1 extra strong beer. Walang halong biro. Drink responsibly. To all amateur rock bands. Sali na sa Red Horse Beer Pambansang Musiklawan. Co-presented by DK. Check www.redhorsebeer.com for more details. Drink responsibly. Introducing new Shell V-Power Nitro Plus Performance Fuels. Designed to improve performance and to start working the instant they hit your engine. New Shell V-Power Nitro Plus. Guard, Remy Chua. Remy Chua. Remy Chua. Ano yun? Sa number 50 sa dito. Kapatid niya itinawag.